So, kailan nga ba natin masasabi na ang masturbation po ay masama na sa kalusugan ng isang tao? Actually, there are 3 ways po. 3 paraan na pwedeng makasama sa inyong health o sa inyong kalusugan kapag po ikaw ay nag-masturbate. Number 1, meron po tayong tinatawag na traumatic masturbation syndrome. Ayon po kay Dr. Lawrence Sang in 1998, sinasabi po dito na ang mga tao ay nagmamasturbate habang sila ay naka-prone position. So, ibig sabihin po, nakahiga po sila sa kanilang bed pero ang nakalapat ay ang kanilang dibdib or kanilang tiyan. Next, number 2, meron po tayong tinatawag na death grip. Actually, walang medical term na death grip, mga madam and sir. Pero, dinidescribe po nila ito as very firm ang hawak or aggressive ang grip ng paghawak sa ari ng isang lalaki. Pero meron po tayong tinatawag na habituation. Ito po yung nasasanay na ang isang tao or nakakasanayan na ng isang tao yung force and vibration na natatanggap niya. So, ibig sabihin lamang nito, kapag tumaas yung level ng force at ng vibration na ginagamit niya, mas mahihirapan po ang isang taong makapag-climax. At alam niyo po ba, ang mga kalalakihang nakakaranas na tinatawag ng delayed ejaculation or nahihirapan makareach ng orgasm or even magpalabas ng kanilang similya ay nakakaranas din ng tinatawag na idiosyncratic masturbation. So ano to? Ito lamang yung hindi mapantayan ng partner nyo yung level ng desire na gusto nyo. So, kung nakakaranas ka nito, ano po ba yung dapat gawin? Number 1, take a break. Next, number 2, huwag na po manood ng porn videos or even mag-fantasize. And last but not the least, number 3 po, gumamit lamang ng Mariang Palad. Huwag na pong gumamit ng iba katulad ng sex toys. At sagutin natin yung final question. Kailan nga ba nating masasabing how much is too much for masturbation? Actually, mga madam and sir, there is no exact number. So, wala tayong sasabihin na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 para masabi mong too much na ang pagmamasturbate ng isang tao. Kailan mo masasabing how much is too much? Kapag po ang isang lalaki o isang babae ay hindi na po nagagawa ang kanilang ADL or activities of daily living. Ibig sabihin, kung sila hindi nakakapagluto na, nakakapaglaba, nakakapagplansya, hindi na sila good partner, hindi na sila good parent, and even nandun na lamang sila sa kwarto at yun na lamang po ang kanilang tanging ginagawa at tanging iniisip, ay nagkakaroon na po ito ng problema. Pero as long as wala pong nagiging problema, sila po ay pumapasok sa school, pumapasok sa trabaho, at maayos sa kanilang partner, it is okay. Wala pong too much sa kanilang ginagawa.